Salamat, Pastor. Marinig po ba ako sa likod? Marinig po? So, thank you. No? So, yung nangaral po kasi ako doon sa Kwan. Pero bago yan, ako po ay nagpapasalamat ng una kay Lord at sa inyong lahat sa pamunuan ng Victory Church Merville. No? So, sa pagkakataong ito na ibinigay sa akin upang tayo magsama-sama para pakinggan ang salita ng ating Panginoon. So, maraming salamat sa lahat. At Pastor, maraming salamat. No? So, bago ako mag-start, so ipanalangin mo kami niyo po kami ni Pastor dahil nag-involve po kami sa barangay. Tapos sataan mang sikta ng barangay ay ipagkaloob sa inyong Pastor. No? Para lalo pang dadami tayo. Dadami ang Victory Merville. No? Kasi pag yan, lalo na sa Corpus po, Pastor, so mayroon ng na sabi ko baka pwede ikaw. So para lalong dadami. Tapos lahat tayo pwede ma-involve, lalo na yung mga youth natin. No? So naalala ko si Bishop Atienza sa US. So bisita namin doon sa Cotabato. Sabi niya, I will bring my backup singers. So Pastor, hindi na dapat. No? Dito na ang taga Merville gamitin natin para makapunta rin sa Mindanao, para makapunta doon sa bundok ni Brother Robert. No? Diba? So, yun ang gagawin natin. Sabihin ko kay Bishop, huwag ka na magdala ng backup team. Yung singers mo, no? Yung worship team, gamitin na lang natin yung taga Merville. Payag ba kayo? So, ipag-pray natin na yan ay mangyari para maging maganda, no? Kasi hindi basta-basta yung taga Merville pala magaling, no? Magaling sa singers. So, ito yung, kasi sa worship team, so kayo ay united na. Ha? So naalala nyo ba yung sa Psalms? Oh, how good and how pleasant it is if we are all together in unity. So nakita natin siya music kanina, united na yung Victory Church Merville. No? Kaya napakaganda. To God be all the glory. Yung aking trabaho pa lang yun sa Victory Church ay una ay ako corporate secretary. So dahil sa marami rin akong task, ako na lang ngayon, Pastor, ay sa special concern, no? Kung may problema yung mga church, so ito yung aking trabaho. Kaya mabigat pa rin, no? So balit, sa sama-sama tayo nagpipray, so baliwala yung kabigatan na yun. Ha? So di ba, baliwala lang yan. So ngayon, tayo ay, bago ako mag-start pala, so kailangan sana mai-share ko ito sa inyo, no? Na pagising sa umaga, baka pwede bulay-bulayin natin yung dalawang verses, no? So una-una sa Psalms 19:14. Kasi dito sa Psalms 19:14, sa pagsasalita pa lang natin, gagabayan na tayo ni Lord. At saka dito, ina-acknowledge na natin siya na siyang ating malaking bato at siya yung ating Savior. No? So pangalawang verse ay Psalms 143 verse 8. No? So para gabayan tayo, para hindi tayo maligaw. Kasi napakahirap pag maligaw tayo. No? So, di ba, pag maligaw tayo, lalo na minsan yung mga siksika, no? So, minsan nagsishare yung inyong kapatid na minsan inaano na lang yung salamin, tinutupi na lang kasi hindi na kwan yung sasakyan, magkasya, no? Kasi minsan kahit ang waist, liniligaw tayo, no? So, marami na akong karanasan na sabi ko, bakit kwan kayo sa Cebuano, nasaag, bakit naligaw kayo? Sabi niya, ginamit namin yung waist. So yung dalawa nag-aaway na. Kung waist ang susundin o magtanong. So sabi ko, magtanong na kayo sa pulis. Huwag kayo magtanong kung saan-saan. Baka lalo kayong maligaw, no? Kaya sa aking ma-experience sa bundok dito tayo, may kwan tayo dito sa Doña Remedios Trinidad. So minsan, may 3 daan. So sabi ko, saan kaya ako dadaan? Kasi pag ganon ko, sabi ko, saan ba ito? Kasi 3 eh. So alam mo ang ginawa ko? Nagtingala ako sa bundok. Tapos nakita ko yung mataas na kahoy. Sabi ko, yan ang pupuntahan ko sa ilalim ng mataas na kahoy. Kaya doon ko sumaybayan ko yung sa gitna. No? Kaya napakahirap pag tayo ay maligaw. So dito ngayon, aking babasahin dito sa dalawa. Gamitin ko muna yung Biblia kasi alam niyo yung nangaral ako sa Nurala, South Cotabato. Ginamit yung cellphone. May nagalit sa akin. Sabi niya, bakit cellphone yung ginagamit mo? Na may Biblia. Sila magdala ka ng Biblia. So kasi di ba, ngayon naman, pag di ba mag-attend tayo sa conference pass, wala nang Biblia yung mapastor na dala, kundi cellphone na lang. So, ang maganda sigurong gagawin,
pag doon tayo sa atin sa Cotabato, dadalhin natin ang Biblia kasi siyempre intindihin din natin, no? Sabi niya, ba't wala kang Biblia? Nasa dami mga ganda yung cellphone mo, wala kang Biblia, no? So sabi ko, ano ba ito? So, sige, nagdala na ako ng Biblia. So ang ginawa ko, pag magmensahe po ako doon sa kanila, ang dala ko na Biblia. Sabi ko, I'm sorry sa inyo, dadalhin ko na yung Biblia. Nabigay pa, Pastor, may bigay pa si Bishop Sammy Mori sa akin na Biblia. So hindi ko inaano kahit na gusot-gusot na. Dami na siyang sulat doon. Sabi ko, remembrance ko to at saka may power ito, no? Kasi obispo yung nagamit yan. Sabi ko, gamitin ko ito. So ito ngayon, bigay naman ng isang pastor, no? So, sa ngayon, aking babasahin po muna itong sa mga Kawikaan, chapter 4, verse 1. So dito ngayon, digin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sumasa inyo ang unawa kung laging didigin siya. Purinawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito, O Lord. Salamat din po, Lord, sa pagbigay mo sa amin ng pagkakataon upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, itayo mo po ang iyong abang likod sa iyong likuran para ang iyong kagustuhan, ang iyong will, O Lord, ang siyang masusunod upang kami ay, Lord, susunod sa iyo at gabayan po ang bawat isa. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abam, isa katakop, dinadanin po namin ito sa matamis na pangalan, yung anak na si Jesus. Amen. So sa ngayon, ang aking dadalhin po sa inyo ay maging masunurin upang magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. So dito naman sa atin ay puro tayo malusog. So sa tagal kong pag-iisip dahil yung July 7 to 9, doon po kami ng iyong abang pastor doon sa Kwan, no? Sa James Hotel. So ngayon, ang sabi niya, mangaral ako, tapos schedule niya na ganito, no? Subalit, hindi pinagkaloob, kaya salamat kay Lord na ipinagkaloob. So ngayon, dito sa ating talakayin sa ngayon, maging masunurin upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. So dito ngayon, ang sabi dito ng Ama, kaya napatindi ng experience ng ating mga magulang. Sino pa dito yung kumpleto, yung nanay at tatay? Taas po yung kamay. Ba, congratulations sa inyo dahil kumpleto pa ako, wala na, ha? So, puro na sila na sa heaven. So ngayon, pag tayo masunurin, lulusog ang ating kaloob. Bakit? Ano ang sabi dito? No? So, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sumasa inyo ang unawa kung laging susundin siya. So, ibig sabihin, pag-interpret po natin ito, so yung ating nanay, ang aking nanay ay siyempre palagi yan nagsasalita. No? Kasi pag may experience natin, sinasabi ng mga estudyante, sabi niya, palagi nang nagsalita si nanay, parang ayaw na nilang makinig, no? Inaano na yung kanang talinga, pero mahalaga pala, no? So, ibig sabihin dito na everyday, parang may i-impart yung mga magulang sa kanilang mga anak. So, kaya mga anak, huwag kayong magsawa sa pakikinig. Kasi minsan, binabalik-balik ng ating mga nanay, ang ating mga tatay, ang sinasabi dahil napakahalaga pala. No? Kaya salamat sa ating mga nanay na araw-araw nagsasalita sa ating mga tatay. Minsan sa mga tatay dahil ang pinaka-grabe magsalita yung ating mga nanay, di ba? No? So yan, no? So ngayon, dapat maging masunurin tayo. So bakit? Para yung unawa ay suma sa atin. Para yung unawa, ang wisdom ay suma sa atin. So ngayon yung aking lola, babalik tayo doon kasi ako nag-high school sa Norala Barangay High School. No? So alam nyo ba yung linalakad namin ay mula sa Barrio 7 hanggang town. So 4.5 kilometers. So linalakad namin yan. No? So dahil sa kahirapan ng buhay. So naglalakad kami yan. No? So ngayon sabi ng lola, si lola ko ay napakatindi magsalita. No? So konting kibot mo lang, sisitahin ka ni lola. So yung aking pinsan, kami ay nag-aral ng high school, hindi pa grade 7 noon, kundi first year high school. No? Sabi ng lola, Apo, bago ka matulog, huwag kang maghilamos.
So yung aking pinsan, nagtatago kay Lula. No? Sabi niya, maghilango siya. No? Dahil pag makita ni Lula, sisitahin siya. No? Alam niya naman mga Lula, walang takot yan. No? Pwede yung sumigaw sila. No? So ngayon, pagdating namin ng grade 8, no? Second year noon, alam niyo ba na yung aking pinsan ay nagsalamin na? No? Kaya ang sabi niya, talaga pala, tama pala si Lula. No? Kasi dahil sa kanyang experience, tayo ay ginagabayan niya. No? So, ibig sabihin yan, pag masunurin tayo sa ating mga lolo, lola, sa ating mga magulang, ang malusog na katawan ay sumasa atin. No? So, dito sa ngayon, no? So, ano ngayon ang hinahanap natin dito? Yung unawa, no? Tapos ang sabi dito, pagbasahin natin, ang hanggang sa 10, ito yung sabi ng tatay, no? Sabi niya, yung ako'y bata pa, palagi kong pinapakinggan ang salita ng aking ama. So parang ninanarrate niya, no? Sabi niya, pinapakinggan ko ang salita ng aking ama. At dahil doon sa pinapakinggan niya, so ang unawa ay sa kanya, ibig sabihin yung wisdom. No? So dahil sa wisdom na yon, ginagabayan tayo. No? So mayroon namang isa. No? So ito naman ay isa sa testimony ng isang nanay. No? So ngayon yung nanay, sabi niya sa kanyang mga anak, so iwasan nyo yung soft drinks at saka yung chippy, yung masicherias. No? So ngayon yung anak niya nag-aral, first year college. So during the first year college, hanggang third year, ang ginagawa niya ay yung kanya, galing sa bahay nag-almusal siya. Pagdating ngayon sa school, ang kanyang snacks o kaya kanyang merienda at saka tanghalian, sinasabay niya. Kumakain siya ng chippy, mayroong soft drinks. So alam nyo ba, pagdating ng fourth year, hindi pa siya nakatapos ng fourth year, hindi pa siya nakagraduate. Ngayon, grabe yung naramdaman niya rito. So, itinakbo ng misis, ng nanay sa ospital ngayon. Ang sabi ng doktor, sabi niya, Mrs., nanay, maaring puputok na ang appendix ng iyong anak. No? So, siyempre, nagulat yung nanay. Sabi, sige na, dok, ano na. Subalit, ang nanay ay, alam niyo, grabe ang wisdom ng nanay. Ang sabi niya, hihiwain ang tiyan ng aking anak. Pupunta muna ako sa aming family doctor. So, ngayon pumunta siya sa family doctor. No? Tapos sabi niya, Dok, yung aking anak ay hihiwain na ang tiyan. Operahan na. No? So, dahil doon, ang ginawa ng nanay, ang sabi ng panganay, sabi niya, Ma, ituloy mo na yan. Pag pumutok yung appendicitis ng kapatid ko, ikaw yung sisisihin ko. Kasi ang nanay ayaw na pa-opera. Sabi niya, sanday lang nak. Punta muna ako sa ating family doctor. Alam niyo, pumunta yung family doctor. Nasa labas ng operating room yung anak niya na yon. Ang sabi ng doc, sabi niya, Dok, sanday lang po. Kasi sa isang ospital na sila sa Davao, no? Sabi niya. Ngayon, ang ginawa ng doktor, ginanon yung paa. Tapos sa kabila, ginando rin. Tapos hinila-hila pa. Tapos sinusok-tusok dito. Sabi niya, Dok, hindi appendicitis ang sakit ng batang ito. No? Sabi niya, ipalaboratory muna. No? So, nag-away na yung mga doktor. No? So, balit mga kapatid, ang pinakamahalaga dito ay ang wisdom ng nanay. Tapos sabi ngayon ng doktor, sila ipalaboratory mo yan, nanay, no? Tapos ipalaboratory na, alam niyo ba kung ano ang sakit? Dahil doon sa tanghalian niyang chippy at saka soft drinks, nasira yung kanyang kidney. Hindi yung appendix niya, kundi kidney, no? Kaya ganito sabi niya, so ngayon, dahil hindi na siya nakapag-aral, nakiusap ngayon ang nanay sa school. So alam niyo ba, may isang professor na hindi nagbigay ng konsiderasyon. Yung iba, binigyan na siya tapos pinatest na siya. Yung isa, ayaw, no? So hayaan mo lang yan, basta mag-graduate lang yung anak ko, sabi niya. So kaya nakiusap someday. So ngayon, alam niyo ba kung ano lang pala ang gamot? So, dito dahil nasira na yung kanyang, may damage sa yung kanyang kidney. Ang sabi ng doktor, no? Si Dr. Villanueva ng Davao Doc, sabi niya, Nay, ganito lang ang gamot ng anak mo. Huwag na natin bigyan na kung ano pang gamot. Ang gamot niya lang ay itlog.
Sabi niya, sa 3 buwan, kakainin niya lang ay itlog. Alam niyo ba kung anong klaseng itlog? Yung egg white. Sabi niya, kahit anong ulam mo sa umaga, sa tanghalian at kasapunan, basta kainin mo lang yung egg white. Sa bawat meal, 3 egg white yung kinakain niya. So, ibig sabihin, araw-araw siya. Tapos bandang huli, umiiyak na yung bata. Sabi niya, Mama, ayaw ko na, umiiyak na. Parang dumi na ng manok aking na, sabi niya, parang pag sabi siya, parang itinas ang manok, Mami, sabi niya. So ngayon, pilitin niya, sabi niya, pikit yung mata, tapos kain. So alam, pagdating po ng 3 months, gumaling yung bata. So ibig sabihin, ang ating pakinggan dito ay maging masunurin. Kasi marami ngayon mga estudyante, tingnan mo yung kanilang, buti naman, wala sa Victory Church dito, So kasi ginagawa ni Pastor, So ngayon, yan, So dapat yung nawa. So dito, ang pagkasakit ng isang bata na yon dahil lang hindi sumunod sa nanay. Kaya dapat maging masunurin tayo, So una, sa ating talakayan ngayon, una, dapat sundin natin ang batas ng ating Panginoon. Follow the law of God. So, bali 2 puntos na po yan. Follow the law of God. So, ibig sabihin, pagtingnan natin, ang ba yung batas ni Lord? So, siyempre yung 10 Commandments. So, balit yung 10 Commandments ay dapat may memorize yung ating mga kabataan po, Pastor. Hindi, for the sake of discussion lang. Kung hindi naman natin yan binibigyan ng halaga. Dahil, pagdating ni Lord Jesus Christ sa New Testament, naging 2 na lang, Di ba naging 2, summarize na siya. So, balit, ang 10 Commandments number 4, dapat ingatan natin, Remember the Sabbath day and keep it holy, Kasi ako pag mayroong mga 80 plus na pastor, ito yung nagturo sa aming pastor, So, sabi niya, ano yung number 4 na sa 10 Commandments? Tinuro niya yung bangko, So, di ba ang bangko? Remember the Sabbath day and keep it holy. So, bakit, So, dahil yung July 7 to 9, doon po kami ng iyong pastor dito sa James Hotel. So, ngayon, pagtulog ko ng 9, pag-uwi namin sa bahay, kasi nagmotor kami, Dami pa kami, may pinuntahan pa kami, Sa inyong kasamang pastor din. Dito sa Pasig. So, ngayon, pag-gising ko ng 10 ng umaga, sabi ko, bakit malakas naman ako pag parang mahinang-mahina ako? Parang nanghina ako, kasi pag-gising natin, malaman natin kung okay tayo o hindi, So, kaya ang ginawa ko, sabi ko, pahinga muna ako. Kumain ako ng kumain, natulog ng matulog. Tapos pagdating ng July 11, medyo okay na. So, dami akong appointment o kaya gagawin noong July 10. So, balit hindi ko makaya, Sabi ko magpahinga ako, Kasi naalala ko, remember the Sabbath day and keep it holy, Kasi mayroong mga discussion yan, wag sinabi natin na Sabbath, So, ang ibang grupo, Sabado lang talaga, Basta ang mahalaga sa atin, na ginagawa natin yung linggo na ito tayo nag-praise and worship kasi ating sinusunod sa ating guidelines na isa sa binigay ko po kay Pastor. Pag linggo, sineselebrate natin yung pagkabuhay ni Lord. So kaya ang mahalaga, ang sabi dito na hindi tayo magtrabaho ng 7 days basta may pahinga tayo sa 7 days. Di ba? So dapat 6 days lang, tapos pagdating ng ika-4, tayo ay magpahinga, So, mahina pa ako sa gadget pero sinusubukan ko na makisabay sa ating mga kabataan, So, biro mo yan, elementary pa lang, magaling na sa kwan, So, pwede na tayong turuan, So, yung mga kabataan yan, magaling yan, Magaling sa gadget. So, dito ngayon, unang-una, ang batas ng ating Panginoon. So, dito ngayon sa mga kabataan, napakapalad kayo, dahil 2 lang yung gagawin nyo para kayo ay magkaroon ng mahabang buhay at masaganang buhay. Sumunod at gumalang sa inyong mami at daddy. So, yun lang, So, di ba? So, pag yan ang gagawin ng mga bata, napakaganda, Dahil magkaroon sila ng mahaba at masaganang buhay. So, sino ba ayaw nun, So, kaya mayroon minsan na bata na gustong lumayas, So, pinapa-counsel, Sabi, counsel mo, gustong lumayas yan,
So, inaano yung Ephesians. So, memorize na ng isang kabataan dito, no? Yung Ephesians 6:1-3, no? Parang word for word ay kanyang memorize. So, ngayon, yun ang una, no? Para magkaroon tayo ng magandang pangatawan, o ibig sabihin na malusog na pangatawan, sundin natin ang batas ng ating Panginoon. So, dapat magpahinga tayo. Pag pagod tayo, pahinga tayo. Alam nyo, napakaganda yung creation ni Lord sa atin, no? So, dahil pag hindi na natin kaya, parang may warning sa katawan natin, daw, para wina-warn tayo, no? Pag halimbawa, gusto nang matulog, parang ginaganon yung ating mata, no? Pag gusto nang kumain, ang sikmura natin ay parang nagtatas. Sabi niya, kain ka na, kain ka na. Kung nauhaw tayo, may parang tinatas tayo, uminom ka na, no? So, kaya napakaganda, no? So, alam niyo po ba, na ang pag-iingat ni Lord sa atin ay parang pag-iingat natin sa ating mga mata. Ha? So, naalaala ko ngayon yung aking mga friends, ha? Pinapaliser yung dito, yung mata. Ano bang tawag nyo? Parang pinapaliser, pinapahaba yung dito. Oh. Mga eyelashes, pinapahaba. So, dahil, bakit? Dahil, iniingatan tayo ni Lord na parang iniingatan natin ang ating mga mata, dapat ingatan din natin. Pag magsabi ang ating katawan, pahinga ka na. Pahinga tayo. Sundin natin si Lord. Ha? So, maliban na lang kung exigency of the service. So, ibig sabihin na dapat mag-overtime kasi paminsan-minsan nag-overtime tayo. No? Diba? Pag kailangan na pakailangan. Pag wala, wag naman. Ha? So, kaya nagkaroon kami ng pastor's retreat at saka walang masyadong religious activities dahil sabi niya, magpahinga kayo. Ha? Di ba? Na, yun ang sabi magpahinga. Kaya dapat mag-relax tayo. Pero hindi naman pwede na palagi tayo magpahinga, kundi may panahon para sa lahat. So, yan ang una, no? Yung batas ng kalikasan. Sunod yan ay ang sundin natin ang tinatawag natin na natural law, no? Kasi may batas tayo na pangkalikasan. So, kaya sa batas ng kalikasan, sundin natin. Una, batas ng Diyos, sundin natin. So, sa inyo dito, wala ng problema. Kasi everyday, kayo ay nagbabasa ng Biblia. Kayo nakikinig ng Biblia. Pag linggo, may nangangaral sa inyo, nakikinig kayo. Tapos, every morning, may panahon kayo mag-quiet time para sa ating Panginoon. Kaya walang problema ang batas ng ating Panginoon. Ang batas na lang ng kalikasan ang dapat natin pakinggan. Ha? So ngayon, yung pumunta kami doon sa Dunya Remedios Trinidad, Bulacan, mayroong isang babae, sabi ng presidente na, sabi niya, Pastor, puntahan muna natin yung babae kasi may sakit, no? O sabi, pumunta ako, no? Tapos, sabi niya, no? Nagmarites pa yung presidente namin. Na, Pastor, ganito kasi yan, ganyan, ganito yan, no? Ganito. Eh, mahirap naman sabihin yung minarites niya sa akin. O sabi niya, sige, puntahan po natin. So, yung pinuntahan namin, alam niyo ba kung ano ang sakit niya? Parang malaglag ang mata. Ang sabi niya, parang malaglag ang mata, mahinang-mahina siya. So kaya ang ginawa ko, siyempre unang-unang ginawa natin ay ang prayer. Ha? So pagkatapos ng prayer, siyempre i-guide natin. Kaya kayong mga kabataan, lahat tayo, dapat ready na kayo. Pag halimbawa, tinawag kayo, hindi lang mga pastor ang pwede mag-counsel, kundi lahat tayo. No? So, pwede yan. Kaya sabi ko, anong problema? No? So, ang ginawa ko, nakinig sa kanya habang siya umiiyak na nagkikwento. No? Tapos, talagang inano ko na siya. Law of nature na in-apply ko. So, sabi ko, dapat ibalik yung kanyang diwa. No? So, ibig sabihin niya, di ba, parang naano siya, parang nawala ng pag-asa, ibabalik natin. No? So, sa magitan ng Word of God. Ano ang pinakamaganda na verses ibigay natin para mabuhayan yung tao na yun? Anong pinakamagandang verses ibigay natin? Para mabuhayan siya. Kasi parang nawala na siya ng pag-asa. Parang natakluban na siya ng, tama ba? Sakluban o takluban? Natakluban na siya ng langit. Na? So ngayon, sabi ko, na? So dito sa Philippians 4:6 and 7. Ha? So ano kayo, dapat memorize natin. Ha? So ano nakalagay doon? Huwag mamroblema. Huwag kang magulmihanan. No? Diba? So kaya yan. No? So bakit yan naranasan na yun na nabinat yung bagong panganak na yun? Dahil
hindi niya narinig yung Philippians 4, 6 and 7. Ang sabi din ang una, huwag kang magulimehanan. Pag i-translate natin, huwag kang problema, huwag kang ma-stress. Dahil sa magitan ng panalangin, dain at pasasalamat, sabihin mo kay Lord. At ang iyong puso ay gagabayan niya para maging maayos. Palagpagan natin ang ating Panginoon. So yan, ha? So kaya pag ang taga-victory magkaroon ng problema, tayo ang magpapalakasan. Kasi alam nyo mga kapatid, alalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoon. No king is honored in his own country. Ibig sabihin, sa ating family, kailangan natin yung third person, kailangan natin yung iba. So kaya, salamat dahil binuo, pinagtagpo tayo ni Lord. Dahil alam nyo ba, mayroong isang pastor na in-interview doon sa Europe, no? Ang sabi niya, kamusta yung social service ng inyong gobyerno? Anong social services ng Republic of the Philippines? Alam niyo ba ang sagot ng pastor? Sabi niya, ang aming pamilya. So dito ang ating pamilya, pag sinabi natin ang ating pamilya, ang tunay natin na pamilya, at pamilya natin kay Kristo. Kasi pinag-isa tayo ni Lord, no? So, di ba? So, kaya yan sa alalahanin nyo. No king is honored in his own country. Kaya kailangan natin yung isa. Yung isa, limbawa, yung pamilya ko, no? So, hindi ko makaya dahil siyempre yung mga anak ko, siyempre, tatay nila ako, hindi nila pero pag ibang tao, ang mag-advise, matitake nila. No? Halimbawa, tawagan ko sa pastor, baka pwede, dadalo ka sa bahay, punta muna sa bahay para ano. Tapos sa inyo, no? So, dahil si pastor ay busy, yung mga kapatiran pwede invite at isa-isa, no? Kaya tandaan natin, no king is honored in his own country, no? Talagang totoo yan, no? So, minsan ako ay tinatawag ng isang pastor, sabi na ganito, pastor, no? Yung aking kapatid ay ate. So, pastor yan. Kapatid niya ate, no? So, hindi naman kasalanan ng pastor na maging adik yung kapatid niya. Sabi, pastor, dito ka muna. Mangaral ka. Anuhin mo siya, sabihan mo siya. Dahil kung kapatid mo o kung membro ng pamilya mo, dapat kailangan natin yung ibang tao para maging maayos. So, yung law of nature, wag nating kalimutan. Una, ang batas ng Diyos, na? So, kaya mga bataan, kasi the best pa inyong mga memory, no? Lalo na kayo, no? The best pa yung memory, memorize yung text namin. So, hindi naman yan, kundi for the sake of discussion kasi pag nabasa nyo yan, memorize nyo yan, may share nyo sa classmates nyo, o kaya kung sino man. So, ito yung malaking gabay sa kanya, lalo-lalo na yung tinatawag natin na number 4. Kasi yung mga kabataan ngayon, ano oras na natutulog? Dahil lang sa gadget, no? So, mayroong isang anak ng kapitan ng PNP, no? Sabi niya, pastor, grabe itong anak ko. Sabi ko, bakit kapitan? Sabi niya, alam mo ba na umaga na natutulog dahil sa kanyang cellphone. So, biro mo yan. So, kapitan siya sa pulisya natin, subalit hindi na bansitin ang anak. Dahil kailangan natin ang tulong ng iba. Kaya pasalamat tayo, palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Dahil tayo ay binuo para tayo magkaisa, para kung ano man ang maitulong natin sa iba. Di ba nakalagay naman sa Biblia, no? Kung mabigat ang iyong dinadala. So pwede natin tawagin ng iba para anuhin natin, ha? So kaya mayroong isa sa mga malapit sa akin tumawag. Sabi niya, pastor, baka pwede pahiram ng 50,000. Sabi ko, madali lang yan. 50,000, ha? Basta kailangan ko 50,000, ha? So, hindi na natin natanong kung ano. Sabi ko, madali lang yan. Ang gagawin mo ay ganito, ha? Sundin mo yung payo ko. Sabi ko, ilista mo yung 50 na kaibigan mo, unahin mo yung nanay mo. Lahat yung so, kapatid ko, ilista mo lahat yan, mga friends mo, kumari, kumpare, kamaritis mo, o kaya pa kung sino man. So, bali, sabi ko, ang sahod mo ay 15K buwan-buwan. Unang-unang bayaran yung 10. So, bali, sabi ko, kung ano yung pangako mo ay susundin mo. Ano ba, ngayong buwan ay bayaran mo yung 10. Sunod naman 10, sunod naman 10. Sabi ko, atin yung 1,000. So yung 50,000 na hiniram niya, naging 1,000 yung ating binigay.
Sabi ko kahit hindi niya babayaran, walang problema kasi tulong ko siya malapit sa akin. No? Kaya yan ang gagawin natin. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay dapat na magtulungan. No? So, ngayon, dito sa sinasabi dito sa Proverbs, no, na binasa natin kanina, no, na ang may tatlong ibinigay sa atin dito. Bali tatlo. No? So, wisdom, knowledge, and understanding equals strength. No? Tandaan natin. Wisdom, knowledge, and understanding. So, ibig sabihin, pag tayo pala ay masunurin, mayroon tayong wisdom. Bibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Bakit? Dahil sumunod ka, no? At palaging sinasabi ng mga experts, no? Na pag tayo ay sumusunod, mayroon tayong pagpapala, no? So, tandaan natin, wisdom, knowledge, and understanding, no?